ang IPB, kung saan ikaw Pinoy ang bida. IPB, ikaw Pinoy ang bida. Isang taon na naman ang nakalipas, ngunit bago matapos ang taon, ating balikan ang ilan sa mga naitampok natin sa ikalawang taon ng ating programa na tunay na nagpamangha at nagbigay kaalaman sa ating lahat. Ito ang IPB Season 2 Year-End Recap. Unang-una na riyan ang huling breeding group na ating itinampok, ang Feed and Industrial Crops Section. Sila ang nangangasiwa sa pagdevelop ng mga variety ng mga halamang ugat, abaka at niyog. At ako po si Mariana Bustan from the Feed and Industrial Crops Section. So, may mga nasimula na ang ating mga nagdaang researchers ukol dito. Meron silang mga study para mapa-improve yung ating mga root crops. Kaya meron na tayong mga released varieties sa merkado. So, yung mga nakikita natin ngayon sa market, yung mga ginagamit ng ating mga magsasaka, ito ay bunga ng paghihirap ng ating mga previous researchers. Ipinakita nila sa atin ang asexual propagation ng kamoteng kahoy at kamoteng baging. Ngayon naman po, ipapakita natin kung ano yung asexual na pamamaraan na ginagamit natin dito sa section para sa mga halamang ugat. So meron po tayong mga halamang ugat. Ito po yung kamoting baging at kamoting kahoy or yung balinghoy. Dito sa Feed and Industrial Crops, kadalasan ang ginagamit natin dito ay ang pagpuputol. Ang pagpuputol ay muling pagpapatubo ng mga bahagi ng pinutol na tangkay, dahon, ugat at kahoy ng halaman. Narinig namin kanina, 15 years ka na dito sa IPB. I'm sure ang dami mo na na-experience. Ano naman ang maibabahagi mong advice para do sa mga researchers and breeders natin na mas bata pa lang sa experience? Ang magiging advice ko siguro sa kagaya ko na baguhan pa lang sa larangan na ito, huwag tayong mawawalan agad ng pag-asa. Try ng try tayo kung hindi man natin makuha ang ating gusto o ang ating goal. Determination and dedication siguro is the key. At isa pang mahalaga ay ang pagkakaisa. Mahalaga ang ating mga kasamahan, i-acknowledge natin ang kanilang effort, maliit man ito o malaki, team effort kumbaga. Shade-loving, drought at waterlogging tolerant crops ba kamo? Sagot ka ng Plant Physiology Laboratory. Sila ang katuwang ng ating mga breeders sa pagdevelop ng mga halamang may angking tatag sa iba't ibang hamon ng panahon at kapaligiran, mapatagtuyot man o tag-ulan. Makakasama natin si... Jose Arnel Reyes, o mas kilala bilang Joboy dito sa IPB. Ano po ba ang plant physiology? Ang plant physiology sa pinakamadaling sabi ay ang pag-aaral ng iba't ibang katangian o kaya naman ay pagtugon ng halaman sa iba't ibang kondisyon ng kanyang environment or kapaligiran. Ang abiotic stress ay ang mga kondisyon dulot ng klima at kapaligiran na negatibong umaapekto sa ating mga pananim. Kasama dito ang temperatura, patubig at ang kalagayan ng ating lupa. Itong mga katangian o kakayanan ay mahalaga upang maunawaan natin ang iba't ibang uri ng mekanismo na batayan ng pagiging matibay ng isang halaman sa mga environmental stress na binanggit ko kanina. Magbibigay kaalaman rin ito kung paano tayo epektibong makakapili ng mga halaman na maaari natin gamitin para makabuo ng mas matibay na mga varieties o yung tinatawag nating climate resilient crops. Sila rin ang nag-imbento ng patok sa chikiping na Snap Hydroponics. Swak na swak para sa urban at home gardening. Huwag kang mapagod, matuto ng bago. Itong ating research or itong larangan na pinasok natin, ito ay laging may bago, laging may matututunan. Hindi matatapos yung paghahanap ng mga problema or mga bagay na kailangan lutasin. So, dapat keep on moving forward at always be better. Bukod sa panahon, may kalaban din ang ating mga bidang halaman na hindi natin nakikita. Kaya nariyan ang ating mga disease detectives mula sa Plant Pathology Laboratory. Mga nematodes, fungi, virus man o bacteria, tiyak walang takas sa kanilang mga mata. Hello, ako si Chris Cortaga, ang lab head ng Plant Pathology Laboratory. Ang pangunahing layunin ng Plant Pathology Laboratory ay suportahan ang mga breeding programs ng ating institute. So ito ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga sakit at sa screening din ng mga resistant na varieties. At kung sakali may makita kaming mga varieties na kayang labanan itong iba't ibang mga sakit, ito yung mga inirekomenda namin sa ating mga breeders para sa pagpapalahi ng ating mga halaman. Sa kasalukuyan, ang aming laboratorio ay pinag-aaralan ang iba't ibang sakit ng mangga, kagaya ng mango anthracnose, cassava, kagaya ng cassava which is broom,
banana, kagaya ng banana Banchitop virus at banana black mosaic virus, sa sugarcane, kagaya ng downy mildew ng sugarcane, at corn downy mildew po. Ang ipapayo ko sa kapwa ko researcher ay galingan ang research at talagang intindihin kung ano yung mga sinasabi ng ating mga farmers, kung ano yung mga pangangailangan nila para i-guide tayo sa ating mga research at kung ano man yung mga ilalabas natin ng bagong teknolohiya at mga varieties ay matulungan natin mismo yung mga farmers bilang mga number one stakeholder natin. At in return ay magkakaroon tayo ng sapat na food production sa Pilipinas at magkaroon din ng sapat na pagkain ng bawat sambahayan Pilipino. Siyempre, nahariyan din ang mga mapaminsalang insektong nanginginain sa ating mga pananim. Kaya naman, ang ating bug squad mula sa Entomology Laboratory to the rescue. Hi! Merdelyn Lit mula sa Entomology Laboratory. Maayong hapon sa inyong tanan. Ang Entomology Laboratory ay siya ang nag-aaral ng tinatawag nating host plant resistance of economically important agronomic crops against insect pests. Ipinakita nila sa atin ang ilan sa mga mapanirang insekto ng mais, kamuting baging, talong at mangga. Simula 7 araw ng pagkatanim ng ating mais ay nagsisimula ng umatake ang harabas. Isa sa mga mapaminsalang peste ng mais ay ang Asian corn borer. Ito ay nanginginain sa stalk ng mais na nagdudulot ng pagkabali nito. Ito rin ay nanginginain sa bunga ng mais na nagdudulot ng pagbaba ng kalidad ng ating mais. So yung destructive stage ng insect na ito ay yung larval stage niya na siyang kumakain ng fleshy root at dahilan para magkaroon ng mga feeding tunnels. Yung tinatawag sa Tagalog na tanga. Pinakamahalagang or importanteng peste ng talong ay tinatawag ng eggplant fruit and shoot borer. So ito ay kumakain sa talbos at nagiging dahilan upang malanta yung talbos. Pero ang pinaka-importanting damage niya ay sa bunga, kung saan nagkakaroon ng mga feeding tunnels. Pagka ganyan, may butas at saka may feeding tunnels, ay hindi na siya pwedeng ibenta. Or kung ibenta man ay mas mura. Itong fruit fly na ito ay umaatake during fruiting stage o yung pag may bunga na at during post-harvest. So during fruiting stage, malalaman mo na may atake ng fruit fly kapag may nakita kang pangingitim o necrosis o necrotic areas doon sa lugar kung saan siya ng itlog. Pero ito ay maliit, minsan hindi siya nakikita ng ating mga mata. I think when you do research, that's the magic word. You have to collaborate. No man is an island in research. Napaka-progressive, napaka-fruitful, at napaka-encouraging if all our researchers, young researchers especially, makipag-collaborate kayo sa other discipline. Kasi now, lalo na sa sitwasyon ng climate change, ay talagang integrative approach dapat ang ating research. Tamang dami, gandang ani. Yan ang iniwang aral ni Kuya Nel sa atin sa episode tungkol naman sa Site-Specific Nutrient Management o SSNM. Nalaman natin kung paano i-apply ang konseptong ito sa ating tanim na mais at kamoting kahoy. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Nel Oliver B. Mateo. Ang SSNM o Site-Specific Nutrient Management ay isang teknik ng pangangasiwa sa sustansya sa lupa kung saan isinasaalang-alang natin ang lupang tataniman at kung saan ito makikita. Ito ay nakabase sa 4R Nutrient Stewardship kung saan binibigyan natin ng pansin ang tamang panahon ng pag-a-apply ng abono, tamang abonong i-a-apply, tamang dami ng abono na i-a-apply at ang tamang paraan ng pag-a-apply nito sa lupa. Nakukuha natin ang tamang level ng indigenous nutrients sa lupa sa pamamagitan ng soil analysis o ng soil test kit. Ang unang application ng abono sa ating maisan o tinatawag nating basal application ay maaari nating gawin una, bago tayo magtanim ng mais. Maaari ding gawin ang basal application 7 araw bago magtanim kapag tumubo na ang ating mais. Ang side dressing natin ay maaari nating gawin
25 days to 35 days pagkatapos nating magtanim. Ang tamang panggagalingan ng sustansya na ilalagay natin sa lupa ay maaaring manggaling sa tinatawag nating inorganic at organic fertilizers. Lagi lamang nating tatandaan na ang tubig ang pinaka-importante sa lahat ng environmental factors ng ating mais. Kaya dapat na sapat lagi ang tubig natin, lalong-lalo na kapag ito ay lumalaki pa lamang o nasa seedling stage, at mas lalo na kapag ito ay ongoing ang kanyang pollination. Para sa pag-aabono natin sa ating mga tanim na kasava o balinghoy, ito ay karaniwang inirerekomenda na gawin natin 2 beses. Una, kapag ito ay nasa 1 buwan na pagkatapos nating itanim, at pangalawa naman kapag ito ay 3 buwan na pagkatapos nating itanim. Karaniwan nating inilalagay ang 50% o kalahati ng recommendation ng ating N o nitrogen, full P o lahat ng rekomendasyon ng phosphorus, at kalahati rin ng ating potassium. Ganon din ang paraan ng pag-aabono sa pangalawang split o kapag 3 buwan na ito pagkatapos itanim. Pagkatapos ng ating pag-aabono, karaniwan tayong nagpapatubig upang matunaw ito at magamit agad ng ating halaman. Sa ibang pagkakataon, ang ginagawa po ay hini-heal up o tinatabunan ang ating mga abono upang maiwasan ang pagkasayang nito. Genie in a bottle? More like halaman in a bottle. Sinamahan naman tayo ng Plant Cell and Tissue Culture o PCTC Laboratory sa kanilang mahiwagang mundo. Ating natunghayan kung paano nila tinutulungan ang ating mga plant breeder sa pagbuo ng mga bagong variety gamit ang kanilang iba't ibang gawang protocol sa tissue culture. Mekos-mekos na yan. Magandang umaga po. Magandang umaga, Dayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang plant cell and tissue culture ay isang teknik upang mapabilis ang pagpapadami ng halaman gamit ang cell, tissue o organ sa loob ng laboratory gamit ang isang artificial na pagkain o artificial na medium. Ang PCTC Lab ay nagsusuri at nagde-develop ng mga protocols or pamamaraan para sa pangangailangan ng mga breeders at iba pang mga researchers dito sa IPB. So unang-una sa lahat, kami ay nagde-develop ng protocols para sa mass propagation or sa mabilis na pagpapadami ng mga halaman natin para makagawa din ng mga clean planting materials or clean dahil virus-free at healthy na mga planting materials. And then, ito din ay para makadevelop ng protocols para sa in vitro conservation. So ito ay katulong itong mga kasamahan natin mula sa NPGRL or Gene Bank. And then, para din sa mga breeders natin sa conventional and new breeding techniques katulad ng embryo rescue. Tapos, itong para din sa in vitro screening ng iba-ibang stresses na napagdadaanan ng ating mga halaman katulad ng sakit, waterlogging, at saka yung drought na tinatawag natin. Dito kasi kailangan mo maging persistent, maging mapasensya. Kasi hindi lang sa isang run mo ng mga test, ng mga experiments, may makukuha ka ng maganda. So may mga time na nako-contaminate yung mga cultures, may mga time na hindi rin maganda yung kalalabasan kaysa dun sa ina-expect mo. Pero kailangan mong magsubok pa ng iba-ibang mga test, mga iba-ibang treatments para mapagtagumpayan mo kung ano yung gusto mong mangyari. Di pa dyan natatapos ang lahat. Ibinida rin ng Biochemistry and Analytical Services Laboratory ang kanilang mga gawain upang maintindihan ang mga proseso ng buhay ng halaman at kung paano malalamang mataas ang kalidad ng mga variety dinedevelop ng ating mga plant breeder. Makakasama natin ang head ng Biochemistry and Analytical Services Laboratory, si Dr. Nelzo Ereful. Hello. Hi, Javel. So, ang ibig sabihin ng biochemistry, parang pinagdugtong mo lang naman na biology at chemistry yun. Ang ibig sabihin, pinag-aaralan namin yung mga proseso ng buhay or life processes using approaches ng chemistry. Sa ngayon, pinag-aaralan namin yung abaca, high fiber quality. So, tinitignan namin dito kung bakit yung abaca na abuwab ay merong high fiber quality.
compare dun sa wild banana na kung tawagin ay pakol. Nagko-compare namin sila at tinitignan namin kung bakit ang taas ng tensile strength, kung bakit mas matibay yung buwab, abaca variety compared dun sa pakol variety. Yung pangalawang projects naman po ay yung foxtail millet. Yung foxtail millet ay halos hindi kilala dito sa Pilipinas. Ang ginawa namin, kinolekta yung mga varieties sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, sa Batanes, sa Bicol, at sa Cagayan. No? So, kinolekta namin lahat yon at tinanim namin sa field. Tapos nagkolekta kami ng kanyang mga seeds or yung kanyang fruit. Tapos, inanalyze namin ang kanyang nutrient composition. At dito nakita namin na mataas ang kanyang zinc at saka iron at meron pang bonus ng tawagin ay beta-carotene. So, napaka-nutritious po ng foxtail millet at gusto namin i-introduce to sa mga Pilipino. Hi, ako si Mads Purificacion, University Researcher at Licensed Chemist ng IPB-ASL. Okay, pagkatapos naming matanggap yung samples galing sa breeding division ng IPB, so halimbawa, meron kami ditong sample na cassava galing sa FIC section. Pagkatapos patuyuin, before namin gawin yung analysis, kailangan muna siyang i-prepare. Paano natin siya i-prepare? So, nandito si Tita Lenny para pakita sa inyo kung paano ba namin pina-prepare yung aming mga samples dito sa lab. Papapinuhin natin yung ating sample hanggang sa napakaliit na nito at maging madali na pagdating ng analysis. Ano po yung susunod na hakbang matapos pinuhin yung mga samples? Actually, Jubel, depende kasi yan sa kung ano yung kinakailangan ng breeding division. So, halimbawa, dun sa kasabang pinakita namin sa inyo kanina, kailangan nilang malaman kung ilang porsyento kaya yung fat or yung taba na nandun sa kanilang sample mismo, sa kasaba sample. So, para malaman yun, meron kaming setup na tinatawag na Soxhlet extraction setup. Kung saan nandito yung sample natin kanina na pinino, pinasok sa loob ng filter paper. Meron, tinupi lang yan, no? Sinet up lang yan nila Tita Lenny. Tapos papaandaran natin siya for 8 hours, 8 oras. Itong setup naman na to ay para makuha mo yung crude fiber content ng isang halaman. Isa pa sa mga analysis na pwedeng gawin ng IPB-ASL ay yung tinatawag na crude protein. Galing siya sa digestion, and then after ng digestion, ginagawa natin yung tinatawag na spectrophotometric analysis or UV-Vis spectrophotometry. So, base sa kulay ng mga na-produce, i-measure na ngayon kung gaano siya katingkad yung kulay using UV-Vis spectrophotometer. Lalagay sa cuvette ang sample at papasok sa loob ng equipment at si equipment na yung magtatrabaho para makuha yung absorbance ng sample mo. Science kasi is also a passion, no? Discover yourself kung nasaan yung passion mo. And if you want to be a researcher or a scientist, pursue it. And then also, keep challenging yourself. At panghuli, ang Genetics Laboratory, ang pangmalakasang powerhouse sa likod ng mga new breeding techniques. Molecular genetics, cytogenetics, genomics at new breeding techniques, nasa kanila lahat yan. Ngayong araw, makakasama natin ang head ng Genetics Laboratory at isa sa mga outstanding young scientists ng National Academy of Science and Technology noong 2022. Walang iba, di si Mr. Darlon Lantican. Yan. Magandang araw po, sir. Magandang araw, Ricky. Ang genetics ay ang pag-aaral ng mga proseso o paraan kung paano na mamana ng mga halaman ng kanilang mga katangian mula sa kanilang mga magulang o ninuno. Ito din ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga genes o bahagi ng DNA na nagbibigay ng impormasyon ukol sa kanilang mga katangian katulad ng produktibidad, resistensya sa mga sakit o peste o nutrisyon. Ang mga DNA markers na ito ay ginagamit namin upang maibigay ang mga impormasyon at matulungan ang Plant Genetic Resources Laboratory sa pag-characterize ng kanilang mga germplasm resources. Bukod dito, tumutulong din ang Genetics Laboratory sa mga breeding activities ng ating institute. Partikular, hinahanap namin yung mga halaman na nagbibigay ng impormasyon katulad ng mga hybridity o ano yung mga halaman na true to type o totoo sa kanilang identity. Kinagamit din ng Genetics Laboratory yung tinatawag natin new breeding techniques upang makadevelop ng mga new varieties katulad ng paggamit ng genetic modification o genetic engineering o kaya yung tinatawag nating genome editing. Makakasama din natin si Ms. Roan Gardosa, isang university researcher too mula sa Genetics Laboratory.
So, ang genetics laboratory ngayon ay binubuo ng 4 na functional groups. O kumbaga, may 4 na sinisiyasat ang genetics lab. Isa dito yung molecular genetics. So, sa molecular genetics, gumagamit tayo ng impormasyon mula sa DNA or deoxyribonucleic acid. At ito ay ginagamit natin para ma-assay natin or masuri natin ng mas maayos yung mga halaman. Ako si Alma Salinas, University Researcher 3 ng Institute of Plant Breeding at the Genetics Laboratory. Ang ginagawa ko po dito sa Genetics Lab, I'm leading the cytogenetics program. Inaalam namin yung chromosome number ng isang halaman or isang crop. Ilaalam din namin ang pollen fertility or behavior kasi ito ay importante para malaman natin kung anong breeding strategy yung ating gagamitin in the future. Isa sa mga sangay ng IPB Genetics Lab ay yung genomics. So ito yung pag-aaral ng kabuuan ng mga genes ng isang organismo. Sa case namin sa IPB, so nag-aaral kami ng mga genomes ng mga halaman. Inaalam namin kung ano yung mga accessions or varieties, yung magandang pag-asawahin to produce yung mga gusto nating varieties na masasabi nating mataas yung yield, resistant sa mga sakit, tsaka sa mga abiotic stresses, at maging yung mga special traits. At ako ay head ng New Breeding Techniques or NBTs na group dito sa Genetics Lab. Ito ay new dahil mas mabilis ito sa pag-develop ng mga bagong plant varieties kumpara sa conventional plant breeding na techniques. Nasaksihan rin natin ang proseso ng hybridity testing, ang magpapatunay ng perfect love story ng mga halaman. Sana all, di ba? Sir, ano po ba yung tinatawag na hybridity testing? Dito sa isang proseso na hybridity testing, tinetest namin yung mga offspring o yung mga anak ng mga pinag-asawa naming parents. So, meron kang nanay, meron kang tatay. So, pag pinag-asawa sila, magkakaroon sila ng mga anak. So, mga anak na yon, may probabilidad na yung iba, hindi sila successful hybrids. So, dito sa hybridity testing, malalaman natin yung tinatawag na true hybrids using molecular markers. So, sa larangan ng genetics, number 1 is mahalin mo yung activity o yung pananaliksik para mas matagal yung pag-stay mo, lalo na sa larangan na ito. Para naman sa mga kabataan, siguro yung mapapayo ko na lang sa kanila ay maging brave o tahakin yung mga daan na tingin nila mahirap pero gusto nila. Katulad nga dun sa isang napanood ko na series, ng One Piece live action. Sabi ni Luffy doon, if the road is rough, then you are on the right track. So sa akin, dun kayo sa daan na alam nyo mahal nyo kahit medyo mahirap is alam nyo pupuntahan nyo ay tama. Kung aalaman natin yung root cause ng mga challenges na ito, mas papagtibay natin yung pagstay natin sa isang lugar na kung saan mas mahal natin at alam natin mas lalago tayo dito. Sa mga magsisimula ng kanilang career sa research in agriculture, mas maganda siguro yung meron kang goal. You will identify the star that you are going to shoot for. Kaganon kasi madaling mag-focus kung ano talaga yung gusto mong gawain. I always think na pagka gusto mo yung ginagawa mo, the work becomes lighter. Sometimes, it is even fun. Kasi nag-i-enjoy ka dun sa trabaho mo. Your work becomes easy, becomes lighter, even fun. Your achievements are more meaningful. And at the end of the day, more satisfying. That actually carries on to a lot of things. Your health, your mental health. Sa buhay ng tao, hindi lahat ng dumadating maganda or gusto mo. Paminsan-minsan, masakit, mahirap, at ayaw mo. Pero, hindi yun rason para sumuko ka na. Ang mas magandang gawain ay make the best out of the situation. Aling episode ang nagustuhan mo? I-comment mo na yan down below. Maaari mo nang balik-balikan ang mga episodes mula Season 1 hanggang Season 2. I-like at i-follow ang ating official Facebook page at mag-subscribe sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang ang UPLB CAPS Institute of Plant Breeding. Ating tandaan na ang mga pagkaing ating kinakain ay isang patunay ng walang kapagurang dedikasyon ng ating mga siyentista, mananaliksik at magsasaka. Muli po ako po si Jaya Lapid. Ako po si Javel. Ako si Dayan Ubaldo. Ako po si Ricky Brian Dagdan at ito
ang IPB. Kung saan ikaw Pinoy ang bida. Pag nagtanim ng kaalaman, aanihin ay kaunlaran. Kita-kits!